Hello guys! Welcome back to my channel! Alright, sa mga fans po ni Jollibee dyan, pag-uusapan natin bakit naging successful ang company na to, no? Itong stock po na to, no? Para po sa mga interested po na pag-aralan ng stock na to. And of course, yung mga gusto po matuto tungkol sa mga business na mga diskarte. Ayan, pag-uusapan natin si Jollibee. Welcome back! Ayan, usapang bubuyog po tayo. Excited na excited po ako, no? Mga secret ni Jollibee kaya siya naging successful. Of course, hindi ko naman po alam ang lahat ng sikreto po nila. Pero babanggitin po natin, no, yung mga napapansin ko lang po. At bakit ko po napansin si Jollibee na naman? Kasi na-feature siya dito sa Billionaire, no? Na may ano daw sa Twitter, no, or X na ngayon, no, na talagang kumalat ang reklamo, no, doon sa bagoong size no corned beef serving ng breakfast ni Jollibee. Bakit gano'n, no? Puro expat kayo ng expat, no? Asa naman ang quality? Ano mo, kasi ganyan na lang daw po kaliit. Kasi liit na lang yata ng ketchup, no? Parang condiments na lang yung ano nila, no? Yung kanilang corned beef. Dati naman medyo marami-rami, no? Sabi po dito sa article. Of course, hindi ko po na-experience ito, no? Kasi hindi naman ako mahilig sa corned beef ng Jollibee. Longganisa ang gusto ko sa kanila. Alright. Kaya napansin ko po. Pero bago natin pag-usapan, no, bakit naging successful si Jollibee, konting kwento muna tayo ngayon. Kwentuhan muna with Kuya John. Ayan. In the late 1970s, nung pinanganak po ko, ang nanay ko po, my mama, okay, ay isa naman po siyang simpleng factory worker. Alam niyo, pag factory worker, syempre no, nasa lower end po ng salary po siya. Pero kahit na po maliit lang ang sahod niya, kahit na factory worker lang po siya, ito po ang gatas ko po noong araw, S26. Hindi ko lang po alam kung anong specific na S26 eh. Marami yata S26. Basta ito po ang gatas ko talaga. At mahal po ito. Mahal na gatas po ito, no? At ang gusto ko pong i-point out po sa inyo, nung araw, kayang-kaya po itong ma-afford ng isang ordinaryong factory worker, no? Pero today, kung ikaw ay minimum wage earner, no? Parang ilang araw mo itong, ilang araw mo tong sahod bago ka makabili ng isang lata po nito. Baka 4 na araw mong sahod po ito. So, hindi na po ito feasible today, no? So, nakukuha niyo po ba ang punto ko, no? Yung labanan talaga ng inflation at pagtaas ng salary talagang masalimuot po, no? At konting kwento lang din po, no? Nung bata po ako, nung lumalaki po ako, nung 80s, 90s po, no, yung quality po ng food noong araw ay wala pong sinabi po sa quality of food niyan. Grabe po, ang sasarap talaga ng pagkain po nito. At lalo na po itong Cindy's. Tanda ko po talaga dati, pag bumili ka ng isang serving talaga ng Cindy's, ang dami, ang laki-laki talaga nung manok, ang daming halo, tas talagang naka-java rice ka pa. Ang sarap talaga ng kain mo, tas bundat na bundat ka at very, very affordable po. Ganon po ang pagkain nung araw. Naalala ko nga po kahit saan ka kumain ang taas talaga ng quality of food dati. Minsan may mga hinihintuan kami mamihan, pupunta kami ng mami, ang daming sahog, may baka, may manok, may siomay, ang dami talaga pinaglalalagay doon, tapos ang mura-mura lang, kayang-kayang bilhin ng karaniwang nilalang. Kaya lang po, no, as time goes by, habang dumadaan yung taon, nagdi-diminish po ang purchasing power ng ordinary Pilipino. You can still buy something near the quality na na-enjoy ko po ng bata po ko, pero sobrang mahal na po, hindi po ma-afford, no, ng ordinaryong Pinoy. Iba na po ang panahon ngayon, iba po yung panahon nung araw po, no. At si Jollibee po ang isa sa mga restaurant po talaga, sa opinion ko lang po, nagkaroon ng insight po na to. Nagkaroon talaga sila ng magandang insight na ito na ang magiging direksyon ng mundo ng Pilipinas. Ano yun? Hihina ang purchasing power ng mga Pinoy. Hindi magka-catch up ang sweldo, no? Ang pagtaas ng sweldo sa pagtaas ng bilihin. Yun ang ibig ko pong sabihin. Kasi dati po, no, ang mga ordinaryong worker po, yung sweldo po talaga nila, ang ganda ng quality of life. Maraming nabibili ngayon, pahina na ng pahina. At dito po talaga sila nagkaroon ng advantage. Yung insight po ng management na dito napapunta ang mundo. Nagkaroon po sila ng maraming adjustment sa kanila pong
produkto. Talagang nilalaban po nila, no, na makontrol nila yung cost ng pagkain, maka-provide pa rin sila, no, ng consistent quality meals, no. I think nagkaroon nga ng campaign na 39ers, no, kasi syempre nung ano, di ba, hirap eh. So ito, pag yung talagang hirap sa budget, may 39. Nung araw po ito, no? Ngayon wala na yata 39ers. Pinakamurang pagkain yata sa Jollibee, no? Kung may kanin, medyo mataas na rin po, no? Pero ayun po, gumagawa po talaga ng paraan, no? Para makapag-provide pa rin, no? And of course, no? In my opinion po, no? In opinion ko lang po ito. Ano po sa tingin po ninyo? Ako po sa tingin ko nagkakaroon ng shrinkflation. Shrinkflation. Ibig pong sabihin, no, medyo lumiliit po yung serving, no? Yan, ang size ng ulam, no? Para makabawi. Okay lang naman kasi bawi naman daw sa rice, no? Ito po yung isang technique, no? Pag sinabi pong shrinkflation, no? In economics po, no? Kasi tumataas po yung yung price ng raw material syempre, no, na isang kumpanya. Ngayon, kaysa magtaas sila ng price, ang gagawin nila, i-retain nila yung price para ma-afford pa rin sila ng mga customer nila. Ang gagawin nila, paliliitin na lang, no? Paliliitin na lang po yung yung serving, babawasan ng konti, minsan yung weight, yung laki, gano'n, no? Nakukuha niyo po ba? So hindi ko naman po sinasabing nag-shrink po, no, ang pagkain ni Jollibee, pero ako sa tingin ko lang po in my own experience, parang parang ang daming kainan ang nagliitan po ang pagkain. Kayo po, anong sa tingin niyo? Lumiit ba ang pagkain ni Jollibee? Ako hindi ko po sure kung lumiit ba, pero ano po sa tingin po ninyo? Paki-comment naman po sa baba. And with that, no, madaming competition po, no. Saying all of this, no, na sila yung una nakakita, nagkaroon ng insight, no, nahihina ang purchasing power. Marami pong company yung kasabayan po nila nung araw, no. Wala pong ganitong insight, no. Pinagpilitan pa rin nila yung mataas na quality ng product, mahal, and then mahal yung presyo, pinapasa nila sa hindi sila masyado nag-adjust. Ngayon, medyo wala na po sila. Ang dami pong fast food po na ang lalakas nung araw. Ngayon ay medyo wala na po. Yung mga Cindy's, ang dami niya nung araw. Tropical, ang dami niya nung araw. May A&W pa, ang dami po. Ang dami po, no? Yung mga Hawan nga, kumakain pa ako sa Hawan. Ang daming branches din ng Hawan nung araw eh. At marami pong iba. Kaya lang, ganun po talaga eh, no? It's a matter of adaptation kasi ang mundo po nagbabago. Kaya kailangan po ang negosyante nagbabago din po, no? Okay, nakukuha niyo ba? Siyempre, no? Hindi din po ko kayanin niya na puro adjustment lang sa price and portion size, no? Of course, may halo pong swerte na nakadali po sila ng formula, no, ng mga produkto na talagang addictive po talaga, na talagang hanap-hanapin mo, talagang nagki-crave ka talaga. Itong manok, itong longganisa, gustong-gusto ko talaga 'to, no. Wala akong makitang ganito longganisa sa iba, no, sa talaga sa Jollibee lang. And yung of course itong Chicken Joy, no, buong mundo talagang maraming fans po ito at hindi makopya-kopya yung sarap nito, yung crispy licious. So, I think, syempre, kasama po yan na nasa ilalim po niya, may masarap na produkto po talaga, no? At matinding advertising campaigns nung araw, ang dami po, no? Ako hanggang ngayon, guys, hanggang ngayon, pag kumakain ako ng Chicken Joy, kinakagat kong gano'n, talagang nai-imagine ko si Aga Mulak, no? Nai-imagine ko kung kasabay ko siyang kumakain ng malutong na balat ng Chicken Joy. Ang ganda po kasi ang galing po talaga ng ads po nila, no? Ayan. So, hindi ko nasasabihin na ini-imagine ko ako si Aga Mulak. Alright. At bago tayo magpatuloy, supportan niyo po ako sa aking Patreon page, no? Para makagawa ako ng maraming videos at makagawa ako ng mga tools para sa mga dividend investor. At samahan niyo po ako sa aking Facebook page at turuan niyo po ako kung paano gumamit ng Instagram. Alright. Okay. At ano pa? Another secret po, no, talagang magaling po sila talaga sa sa pag-manage ng capital, no. Aminin po natin, napakagaling po ng management po talaga ng Jollibee. Magaling po talaga sila sa asset allocation, kaya po ang taas po ng growth po nila. Ang lakas po talaga nila lumaki. Ang lakas po nila lumago. Tingnan niyo naman po, no. Actually kaya po mataas ang valuation po nito. O hindi po kayo na nagtatanong, no. Kasi bakit Kuya John na ang taas-taas ng PE multiple nito kumpara sa ibang stocks? Mataas po talaga. Malakas po sila mag-grow, no? Even na malaking company na po sila, malakas sila mag-grow. And this can be attributed, no, na magaling po talaga ang management nila sa capital allocation. Kaya lang, simula po ng mga 2019, medyo marami pong kapalpakan. Maraming mga na-acquire sila na hindi gumana. Alam niyo naman po, no, na medyo nagkanda lugi-lugi. Ganun talaga ang buhay, no? Hindi naman araw-araw ay Pasko.
po, no? But today maraming challenges po si Jollibee, no? Sa negosyo ni Jollibee today. Kasi ngayon malaki na sila. Maraming challenges po, no? Unang-una, syempre po, lahat po ng negosyante ngayon, alam na po, hindi na po to sekreto, alam na ng lahat yung diminishing purchasing power ng ordinaryong Pinoy at lahat po ay nag-a-adjust na po dito, pati sa food industry, no? Kasama na po ito sa mga business plan ng mga negosyante po talaga ngayon. Fully aware at adapted na po sila dito. So, wala na pong advantage po dyan si Jollibee in my own opinion po, no? Okay. And number 2, they are too big to make adjustments din po sa kanilang mga menu-menu. Sa tingin ko lang naman, no? Lalo-lalo na doon sa Jollibee mismo na franchise po, I feel na nahihirapan na po sila mag-adjust sa menu kasi sobrang laki po sila. Bakit? Mahirap pag masyado kang malaki. Kasi back in the day, no, few decades ago, mapapansin po ninyo, ewan ko kung naabutan po ninyo dati, no? Nung araw, paminsan-minsan nag-introduce sila ng ibang pagkain. Minsan may menudo, minsan may mechado, may ganun eh. Nung araw may ganun. Ewan ko kung naabutan po ninyo. Ngayon wala na po kayo makikitang ganyan. Yung menu ng Jollibee, yan na at yan. Wala nababago. Puro yan na talaga. Kung ano yung menu nila nung ilang taon na hanggang ngayon ganun pa rin. Correct me if I'm wrong ha, pero ako napapansin ko ganun ang menu ng Jollibee, parang wala nang nagbabago eh. Ang pinaka-latest lang yata nagbago, nagkaroon ng ng maanghang lang na manok eh, no? Okay. Kasi bakit feeling ko mahirap magbago ng menu, no? Ang pag masyado na malaki, masyado kang maraming branches, no? Kasi I think masyadong risky na ma-disrupt yung sales, no, ng current na menu lineup mo. Kasi pwede po magkaroon ng cannibalism. Yun ang medyo nakakatakot kasi, no? O biglang magulo mo eh. Biglang magulo mo talaga yung yung product na nananahimik. Halimbawa, no, umaasa ka na yung manok, ganito kalaki yung revenue mo sa manok, ganito karami yung revenue mo sa fries, ganito karami yung revenue mo sa burger, no? And mag-i-introduce ka syempre ng bagong product, baka bumaba naman yung sales ng iba. So, talagang ang hirap na decision po niya, no? So, I think isa sa yun, na nawawala minsan yung agility pag masyado ka na pong malaki. At yun po ang mga advantage ng mga maliliit na company. Kaya nakikita mo pag maliliit na yung mga company, no? Katulad dito nila Figaro, minsan aggressive sila magpalit ng menu, no? Hindi iba-iba nila kasi maliit eh. Tama, konti lang naman eh, no? At saka, mawawala eh, ang kalaban mo ang lalaki. So, talagang fight ka dyan, no? Alright? And news risk kasi talaga yan, no? Leads to lack of innovation. Minsan kanya, no? Pag talagang nagiging risky na sa'yo yung change, no, yung mag-adapt, kasi yun nga, nag-lead siya sa lack of innovation, no, na pwede kang pasukin ng malilit na competition tulad na sabi ko kanina. Number 3, sa tingin ko lang naman po, culture, no, culture. I feel naman, no, hindi naman pangit ang culture ni Jollibee. ang sa akin lang po, no, I feel ang magaling sa Jollibee yung businessman behind, yung capital allocator nila. I think magagaling talaga yung mga nasa top po talaga nila, no? Talagang magagaling sila sa pera, saan isasalaksak yung pera, ganyan, no? Pero pagdating naman sa culture ng company sa whole, wala naman ako nakitang special. Ewan ko kayo, may nakita ba kayong something special pag pumasok ka sa Jollibee? Mapapawaw ba talaga kayo, no? Ayan, no? Kasi I feel si Jollibee magaling sila sa pag-control ng cost. Ganon, magaling sila mag-control talaga ng cost, no? Pero pag yun, nasa Jollibee, parang yung wow factor parang hindi naman, no? Parang ordinary lang, saktong-sakto lang, no? Okay? Hindi po katulad halimbawa nito, no, si Chick-fil-A, no? Talagang kilalang kilala po talaga ito na ang ganda talaga ng culture po ng company po na ito. Kaya po, nagkaroon po din po ng study dito kay Chick-fil-A. Panoorin niyo po yung mga documentary tungkol kay Chick-fil-A. Sila talagang ang fastest growing talaga ngayon na fast food, no, sa Amerika. Considering mga nangyayari sa mundo, talagang iniiwan nila sa alikabok yung mga ibang mga fast food chain, no? Kasi importante po na superior ang culture mo kasi yung culture mo talaga, ang laking factor po yan sa pag-grow talaga ng company. As a whole, no? Talagang Chick-fil-A, panoorin niyo po ito, matindi po ito. Sarado pa yan ng linggo, every Sunday. Sarado pa rin po yan. At ito, basahin niyo po sa website ng MIT. Talagang ang sabi dito, Chick-fil-A walks the talk. Pinangangatawanan talaga nila na superior talaga sila pagdating sa core values nila. Talagang pinangangatawanan po nila, no, when it comes to collaboration and customer orientation. I think kung mag-grow ka talaga, no, very very important na meron ka talagang superior culture at nakikita talaga dito kay Chick-fil-A. Ang problema lang kay Chick-fil-A, hindi siya publicly traded company. Hindi mo siya pwedeng bilhin sa stock market. Private kasi siya. Ayun, no? And number 4, joke lang ito, walang kape.
Ang laki-laki ng Jollibee, walang kape. May kape sila sa umaga, pero sa mga coffee lovers po dyan, alam naman po natin, no? Yung kape nila ay hindi kayang mag-compete, no? Sa kape ng McDonald's, kape ng Dunkin' Donuts, no? Medyo iba. Tapos pag lagpas mo ng 10:30, wala nang kape. Samantala sa ibang store, no? I think kaya nilang improve to. Kape lang naman to kasi ang dami pong coffee lover, no? Kung pwede rin nilang pasukin actually to, no? Magkaroon sila ng Jolly Cafe, gano'n, no? Parang McCafe, no? Okay. And kidding aside, no? Jollibee has dominated Philippines, no? And will continue to dominate, no? Pero global po talaga, no? Ngayon kasi nasa global na sila, tapos sa Pilipinas ito, no? Global na ang gusto nila. Mahirap po talaga mag-compete sa international brands, and I feel, no, na hindi rin ganun ka-exciting ang fast food business kasi yung margins mo maliliit pag fast food. Ang tindi ng competition. Tapos ang kalaban mo, mga malalaki international brands. So medyo mahirap-hirap po ang banggaan po dito, no? Pero based from financial naman, no, still growing very fast. Alam naman po natin, no, still growing very fast si Jollibee, no? And anong conclusion of the matter? For me, na-discuss ko naman po yung iba't ibang facet and factors ng negosyo ni Jollibee. For me, it's a wonderful company. Totoo po ito, no? Ako naniniwala po ako. It's a wonderful company to own. Maganda yung stocks na to kasi grow siya na grow, no? May mga temporary problems po sila ngayon, no? Pero isa lang talaga ang problema kaya hindi natin mapasok. Medyo mahal lang po siya. So, pass po muna tayo ngayon. Habang mahal, malay po natin, one day magmura siya, edi papasok din po tayo dyan. No? And short trivia lang po, bago ko po i-end ang video po na to, no? McDonald's is not technically in the food business, no? Sa mga hindi po familiar po sa inyo, hindi po food ang primary business ni McDonald's, no? Napag-usapan kasi natin ng pagkain or ang fast food. Ang McDonald's po ay isang real estate business. At kung gusto po niyo matutunan to, gagawa po ako ng video. Sabihin nyo lang po sa comment section sa baba. Panoorin nyo na lang po. Basahin nyo mga disclaimer po na natin. Ito'y katuwaan, no? General educational. Like, subscribe, share, hit the notification bell. Comment na kayo sa daldahan lang po tayo doon. Happy investing to God be the glory. Happy investing. Bye.